Kayong mga bata. Bakit niyo ako ginagaya? Hindi pwede. Kayo ang gumagaya sa amin. Ganito na talaga ako. Kayong tatlo, magkakahawig kayong lahat. Magkakambal ba kayo? Pre. Ang astig ng tattoo mo. Gusto ko rin. Hindi nagpapatato ang bata. Naiintindihan nyo? Tama na. Tapos na ang date. Haha. Tapos na. Sa scene kanina, may nakita akong napakagwapong lalaki. Sa braso niya, may tattoo ng lobo. Totoo ng lo... Nakita mo siya? Nasaan siya? Kilala mo ba? Mukhang siya yung... Hindi alam ni Mama na ikaw. Ngunit kayong mga anak ko, may sasabihin ako sa inyo. Kapag may nakita kayong lalaki na puno ng tattoo sa katawan, lumayo ka agad kayo. Mapanganib sila. Naiintindihan nyo. Tandaan nyo itong mabuti. Pero gwapo naman siya. Paano kung siya pala, ang tatay natin? Umuwi na tayo. Sobrang namiss namin kayo. Namiss ko rin kayo. Mga anak ko, ngayong nasa bahay, sundin ang inyong ninang. Malinaw ba? Ngayon magsisimula na ako sa bagong trabaho para mabayaran ang daycare nyo. Nagmamadali ka na naman. Kumusta ang date nyo? Sasabihin ko mamaya. Magpakabuti kayo. Opo, mama. Hindi ba ito si Miss Su? Yan pa rin bang lumang motorsiklo mo? Yung dahilan kung bakit nagkaparalita ko ang magulang mo at napilitan kang tumakas kasama ng lalaking yun. Sabi nila, tumakas ka sa kahit sino. Mas mabuti kaysa sa iyo. Nakulong ka ng 15 araw dahil sa pagnanakaw sa C Corporation. O sige nga pala. Ngayon ako na ang direktang supervisor mo. Ako ang nagpasok sa iyo dito dahil sa awa. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa harap ko. Oh, lumayas ka sa kumpanyang ito. Bistek o tinapay man, mabubuhay pa rin ako. Hindi ako magugutom. Yung babae sa club at yung naka-Amerikanang lalaki. Kasama ang pusa niya. Dito sila nagtatrabaho. Ah, ikaw pala. Pasensya na. Sa nabanggaan kanina. Mr. Faye, masama ang record nito. Irekomenda kong tanggalin siya. Kaagad. Bukas siya magsisimula. LP. May importante akong sasabihin. May bagong empleyadong darating ngayon. Magkita tayo sa karaniwang lugar. Excuse me, mamaya. Anong nangyayari? Baguhan at di pa sanay. Ayaw magtrabaho. Hindi. Paumanhin. Taos puso akong humihingi ng tawad. Naipit ako sa importante kong lakat. Sino ang magbabayad? Kailangan munang bayaran ng bill. Magandang araw. Pakuha ng bill. Ako na ang bahala. Nagbibiro ka ba? Nanay mo ba ako? Batang pasaway ka talaga. Ang tagal mong nawala. Pumili ka. Tigilan mo na ako. Mamaya, kaarawan ni Etienne, magkakaroon ng masquerade party. Magmaskara ka. Pumili ka. Ito na lang ang kukunin ko. Gagamitin ko lang ang seer. Babalik agad ako. Ay. Tulong. May manyakis sa sifi. Hulihin ang manyakis. Tingnan mong mabuti. Men's seer ito. Hoy. Ingat ka. Ikaw ba ang lalaking iyon mula sa gabing iyon? Isang walang responsibilidad na duwap. Responsibilidad. Para saan ako dapat mananagot? Siyempre hindi ka gumamit ng proteksyon nung gabing iyon. At nagbuntis ka ng anak ko. Hindi niya dapat malaman si Sibao. Baka kunin niya ang ating anak. Hindi talaga pwede. Kung hindi akin, bakit? Ito ay mutual na kasunduan. Ikaw. Noon, ang katawan at kaluluwa ko ay wasak, at ang pamilya namin ay nagiba. Dapat mong bayaran ako. Magkano? Siya ang tunay na ama ni Sibao. Responsibilidad niyang pag-aralin ito.
800,000 yuan. May ganyan ka ba karaming pera? Lele, Kung may kliyenteng magbabayad sa iyo sa isang gabi, magkano ang ibinibigay niya? magkano ang halaga? Ang maskara ay nagtatago ng iyong mukha. Ngunit ang iyong katawan, 1,000,000 bawat gabi. Napakatigas mo ng ulo. Akala mo gigolo kita. Simula ngayon, lahat ng iyong kinikita dito, dapat ilipat sa akin. Hanggang mabayaran ang 800,000. Magkano ang kinita mo ngayong araw? 20,000. Buwisit. Bigay mo ang telepono mo. Iabot mo. Ipapadala ko sa iyo ang account number. I-transfer mo agad ang pera. Mga anak, na-promote ako ngayon. Kain tayo sa labas. Steak, gusto ko ng steak. Ako naman pizza. Gusto ko lahat. Tara na. Huminahon ka. Nahulog lang sa mesa ng 5 segundo. Hipan mo na lang. Si Sufansing ba yan? Dati kahit mga Michelin 3-star na restaurant. Di mo trip. Ngayon kumakain ka na sa sahig. Zuxwan, bakit siya kasama ni Guhaonan? Ma, yung babae, mukhang baka. Amoy pabango, parang air freshener. Su Fanxing. Matapos mo akong iwan, 4 na anak, May problema? iniwan mo ako dahil buntis ka sa anak ng iba, nang aliw ka lang pala sa mga tirang pagkain. Haonan? Anong kasintahan? Batang boy lang yan sa bar. Zuxwan, alam mo ba kung bakit? Ko siya iniwan noon. Nahuli ko siya. Kasama ni Empress Wang. 40 taon na siya, nakatira sa atin. Kamatid ba kita? Sa huling apo. Paano makikipag-agawan kay Empress Wang sa lalaki? Siya yung lalaki. 300,000, ibalik mo ang pera ko. Nandito para magtrabaho o makipag-away, sisingilin ang bagong empleyado ng 300,000 sa alak sa unang araw pa lang. Mukha ba akong tanga? Su Fansing. Akala mo gago ako? Kumikita ba ako ng 300,000 sa isang taon? CJ, dahil ayaw mong magbayad, pag-usapan natin ang 50 pahina ang dokumentong ito. Kopyahin mo ng 5 beses ng mano-mano. Ha? Bakit ang sungit mo? Ikaw ang palpak sa Sucorp. Hindi ako. Gusto mo ng gulo? Trabaho'y halaman ba? Nababaliw ka na? Gusto mong mamatay? Baliw na ako. Kaya bago ko basagin ang maruming bibig mo, na hindi mo hinugasan sa loob ng 10 taon, sarahan mo. Masyado na kitang tiniis. Aalis ka sa oras ng trabaho. NP, ako po. Aalis na ako. Sino ang pumayag sa pag-resign mo? LCP, siya po ay bastos, at paulit-ulit na lumabag sa patakaran, kaya siya nag-resign. Ikaw ba ang may-ari dito? Simula bukas, si Su Fansing ay mapapasama sa sekretarya. Nauunawaan. Hindi pwede. Galit ka pa rin sa kape? Rasu, magpatuloy. Assistant Chen, ang trabaho ay kailangan ng pagsang-ayon ng dalawa. May karapatan akong tumanggi. Bilang sekretarya ni M, ang sahod ay Japanese yen 50,000. Walang probation period. Pag-isipan mo. Walang politika sa opisina. Gusto kong magtrabaho. Okay ka lang. Hyung Wolf, pwede mo ba akong tulungan? Anong tulong? Nanay ko. Inaabuso ang kapatid kong babae. Sabi ni nanay, huwag makipag-usap sa estranghero. Alin dyan ang kapatid mo? Kamusta si Su Fansing? Ang pagmamahal ko kay Guhaonan, sarili kong usapan yan. Pero ikaw na may 4 na anak, hindi ka na makakapag-asawa. Sino nagsabing hindi siya magpapakasal? Sino nagsabi? Si Emmy, TPE yan. Ano na naman bang pakana ng mga bata? Basura siguro yan. Mukhang basurero ang suot. Ikaw ba ang boyfriend ni Su Fansing? Alam mo bang nandaya siya? Tingnan mo relo niya. 30 milyon ang halaga niyan. Ang katulad mo. Hindi pwedeng maging boyfriend niya. Nagkakamali lang kayo. Walang pagkakamali. Ikaw, ang nakakaabala sa hapunan namin. Alis na tayo. Salamat, Jim. Sa'yo namin ito na pagtagumpayan. Empleyado kita. Tulong sa'yo ay obligasyon ko. Ang pag-aalaga sa mga kapatid mo, hindi biro. Binibini Su, 3 buwan ng overdue. Ang membership fees ng magulang mo. Kailangang umalis sila kung di mababayaran. Ako na ang bahala. Pagpasensyahan. Magkano ang utang nila? 100,000 piso ang total na utang. 3 araw para bayaran. Nasa opisina mo na ako. Nasaan ka? May kliyente ako. Hintayin mo ako sa lobby mamaya. CJ.
Papunta na ako. Salamat talaga. Uminom ka muna. Eto, meron akong regalo para sa'yo. Ang regalong walang dahilan. Panlilin lang o nakaw lang yan. Sige na, tanggapin mo. Ayaw ko. Buksan mo at tingnan mo. Ano to? Mga kagamitan. Sa trabaho, mas maraming skills, mas malaki kita. Marami kang alam ah. Sabihin mo na ang pakay mo. Gusto ko lang malaman kung magkano kinita mo lately. Kailangan ko ng 100,000 na pang-deposit. Para saan? Naka-confine ang magulang ko. Di ko kaya ang hospital bills. Pagpapaaral sa mga kapatid, lubog na ako sa utak. Sige na nga. Mamayang sumunod ka lang sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang kita ko. Pugi at mapagbigay ka. Gustong-gusto ka ng mga tao. Parang bulaklak na sumisibol. Ang perpektong kasama. Tara na. Mga binibini, first time ninyo dito. Kami, hindi bago sa lugar na to. Sabihin mo, meron ba kayo? Isang teknikal na termino. May tiye tayo. Sa aming tindahan, isang pambihirang bagong tiya. Kapag natikman, nakakagaan ng pakiramdam. May iwan ang pambihirang lasa. Seryoso. Dalhin mo kami sa kanya. Papalapit na siya. Mga binibini, siyang ang bida ng gabing ito. Nababaliw ka sa fancy mo. Tayo'y uminom at Hoy, interesado sa isang ideya. Mamayang gabi, ang mananalo sa laro, ang makakauwi sa kanya. Sa halagang 78,000 lang, gwapong lalaki sa bahay. Gusto mo bang sumali? CJ, tagay. Nakikiusap ako sa'yo. Ang babaeng ito, nakakaintriga siya. Tara, mag-toast tayo. Para sa kalusugan mo, unahin kong uminom. Inumin na. Tagayan. Iinom din ako. Gwapong binata, tanggalin mo ang maskara. Bibigyan kita ng 100,000 ngayon. Pagpaumanhin, ako ang pumipili ng kliyente. Escort ka ba? Paano mo pinipili sila? Sino ang gusto mong piliin? Sino ang gusto mong piliin? Pwede bang ikaw ang piliin? Ako. Wala akong pera. Tinuya tayo ng masamang matandang mag-asawa. Hindi totoo yun. Ang lakas ng galit mo. Umalis na tayo dito. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pa nagbabayad. Umupo ka. Nasaan sila? Nagising na siya. Nabayaran ka na ba? Natutuwa ako. Lasing ka na. Ihahatid na kita. Hindi ito bahay ko. Saan mo ako dinala? Ito'y hotel. Di ko alam kung saan ka nakatira. Dito ka muna matulog. Ayokong ipagbili mo ang sarili mo, pero wala akong magawa. Kailangan ng magulang ko ng gamutan. May mga anak akong binubuhay. Hindi ako binayaran. At paggastos ng pera, karapat-dapat lang to sa akin. Kung hindi mo ako niligaw, hindi sana nasira buhay ko. Wala sana akong mga anak. Hay, gising na. Anong mga anak? Hindi. Bakit hindi ko malaman? Ano ang nararamdaman mo? Ano nang ginagawa mo dito? Ang pangit ng suot mo. Lasing ba ako? O nagka-amnesia ako? Paano ko naalala ito? Ito pala ang plano mo. Maghanap ng clients para sa akin. Tapos ikaw ang nahuli. Ikaw ba ang sekretary ni Amos P? Paka-deliver ito kay Amos P. Paalala lang, huli ka ng dati. Nasira ang elevators ngayon. Aakyat ka ng 6 na pupalapag na hagdan. Sisiguraduhin kong makuha ni Amos P. Ako. Ano nang ginawa niya sa akin kagabi? Ano talaga ang nangyari? Bakit masakit ang buong katawan ko? Aminin mo na. Ano nang paghanap ng clients tapos napunta ako sa'yo? Linawin mo ang sinasabi mo. Ginamit ba kita? Putangina mo.
Itong lalaking ito, nagtatrabaho rin sa P Corporation. Baka nagkataon lang. Director, paano siya naging lalaking yun kagabi? Director, Di mo ba tinitingnan ang dinaraanan mo? narito ang mga dokumentong para saan ka pupunta, Director Pei? Sa pulong pang negosyo. Samahan mo ako mamayang gabi. Kakarating ko lang. Narito ang plano para sa kooperasyon. Tingnan mo ito. Maganda ang plano. Sino siya? Magandang umaga, Ding Ili. Ako ang assistant ni Director Pei. Ako si Sufan Singh. Magsalita ka. Ano? Naglakas loob siya. Eli, ano ang nangyari? Kaya mo bang mag-set up ng mga hindi tapat? Tulungan mo akong hulihin ang magsing irog. Pipirmahan natin ang kontrata ngayon. Marunong ako rito. May karanasan na ako. Tara na. Room 722. Ito na. Hoy, MLA, marunong ka rito. Paghuli sa mga naglulok. 3 hakbang ito. Unang hakbang, imbestigahan. Mali ang taong pinaratangan. Sino sinaguhaonan at suksuan? Su Fanxing. Ikaw na naman. Ginoong Li, may pagkakamali ba? Lumabas ka na ngayon. Itong babaeng ito. Nang ahas kang manligaw sa lalaki ko. Matandang bruha, ikaw ba ang siraulo niyang kapatid ni Sufansi? Ilang taon na akong kasama ni Haonan. Umusad ka sa harap ko. Ipaliwanag mo ito sa akin. Hindi mo ba sinabing mahal mo ako? Umusad ka. Tumingin ka sa salamin. Laro lang ang lahat. Si Suzuan ang nobya ko. Nakulong. Ikalawang hatol. Sasampalin kita. Su Fanxing, nawawala ka ba sa sarili? Pakialam mo ba yan? Ikaw ang umarkila ng mga escort. Sumama ka na kay Leo ngayon. Tumigil ka. Halika't sabihin mo sa akin iyan. Pumili. Ako o siya. Kuya Haonan, Tumayo ka. Si Suzuan ang pipiliin ko. Ginoong Li, hakbang preserbahin ang ebidensya. Tingnan mo ito. Nang ahas kang i-record ito? Hoy, bumangon ka na. Papatayin kita. Nangahas kang hawakan ng asawa ko. Gusto mo mamatay? Ako pa ngayon ang aatakihin mo? Buhawnan, makinig kang mabuti. Ang lahat ng ugnayang pampuhunan sa pamilyang ay winakaso na. Terror na. Salamat, GPay. At binibiniso sa araw na ito. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Magtulungan tayo ng maayos. Director, huwag mong pagtangisan ang tarantadong iyan. Hindi siya karapat-dapat. Sa susunod, ipakikilala kita sa mga lalaking disente. Salamat sa pagsama sa akin, Ipay. Napirmahan na ang kontrata ni Lee. Makatatanggap ka ng napakalaking bayad. Ang ibig kong sabihin, salamat sa inyong patnubay. Nandito ka. Dito ako nakatira. Sa lumang lugar na to ka nakatira. Kailangan mo ng pera. Ang mga magulang ko ay nasa ospital at ako ang dapat magpalaki sa mga kapatid ko. May trabahong napakataas ang sahod. Gusto mo? Gaano kataas? Magkano ang sahod? Buwanan Maaari kang kumita. ng 200,000. Teka. Illegal ba ito? Hindi ko kaya yun. Maging nobya mo ako. Ginoong Pei, magpakabait ka. Magbenta ng katawan ko. Hindi ko magagawa yan. Huwag kang magpakamataas. Pinipilit ako ng pamilya na magpakasal. Sumama ka sa akin para magpanggap sa harap ng lolo ko. Maaari mong isama ang mga anak mo, walang problema. Kailangan lang nating lokohin ang pamilya at makukuha ko 200,000 kada buwan. Tanggapin mo na si Tito Guapo. Sabihin mong, na. Dahil talagang, ipinipilit ng boss, hindi ko na matatangihan ang alok niya. Sabado, ang kaarawan ng lolo ko, susunduin kita. Kasama ang mga bata. Esan, Magpahinga ka ng maaga. sige, aalis na ako. Paalam, Ginoong Pei. Handa na ang hapunan. May espesyal tayong ulam ngayon. Magpapanggap ba tayo, mga anak mo kay Tito? Sa sideline na ito, magagastusan na ang gamutan ng lolo't lola. Ma, bakit hindi pwedeng? Si Tito Pei ang tunay naming tatay, gwapo siya, mabait sa amin. At mayaman pa. Madali lang.
Pakasalan niya si Mama. Lutas na ang problema. Tama na. Hindi dapat ka nagkakaisip ng ganyan. Eh sino ba ang tunay naming tatay? Bakit hindi niya kami kunin? Ang usapang tatay na. Di dapat niyong marinig. Kain na kayo. Tigilang ang salita. Kailangan kong pumili ng regalo sa lolo niya. Kaarawan niya. Sige na. Ah, so fancy. Nagkataon lang, nasa dilaw na bisikleta ka pa rin. Ah, Director Giant. Umuulan ng malakas. Nagmamayabang ka pa rin ng rentadong kotse. Walang kwenta ang panunudyo mo. Para lang malaman, pupunta ako sa engagement party. Ninazuksuan at guhaonan. Kasakay ka ba? Wala sa bokabularyo. Yang kasal nilang, katawa-tawa lang. Katulad mo lang ang pupunta. Naiinggit ka, Jitset. Sa tingin ko naiinggit ka lang. Sa taong yon. Aray, aray, aray. Lolo. 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 Masakit ang katawan ko. Tatawag ako ng ambulansya ngayon di. Hindi na ako makagalaw. Ikaw, hinto. Anong kinalaman ko dyan? Bitawan mo ako. Sumama ka sa ospital. Hindi ako yon. Kamusta ang pakiramdam ng katawan mo ngayon? Gusto mo pa ng kompletong check-up? Ang isang bulag. Hindi ako maluloko. Ang lakas ng loob mong magkalat ng kasinungalingan. Mali ba ako, ang bulag na may tungkod? Mag-aalaga ba sila ng bulag na gwardiya? Malinaw na, gawa ito ng mga profesional. Hintayin mo ako sa kwarto. Babalik agad kami. Ikaw ang may kasalanan nito. Magbayad ka ng mga singil. Anong ginagawa mo? Hindi ako magpapaloko. Ikaw na lang ang pumunta. Hindi ako sasama sa'yo. Hoy, ikaw. Excuse me, may aksidente. Nasaan ang matandang guard na may uniforme? Anong kwarto? NP. Tungkod at uniform. Maaaring may koneksyon. Okay ka lang. Hoy, Wala talagang malubha. Minor na aksidente lang. Lolo, nasa bahay na ako. Ginoong P. Anong ginagawa mo rito? anong ginagawa mo rito? Kamag-anak ka ba? Sa totoo, may. Ako yung. Nakita ko siya sa kalye at dinala siya sa ospital. Isang mabait na dalaga. Ang nagdala sa akin dito. Tapos yung isa. Driver na sumalpok sa akin. Tinangka niyang tumakas, pero pinabayaran ko siya para sa lahat. Ang gulo naman, salamat dyan. Bibigyan kita ng bonus, bilang kompensasyon. Lolo, ako. Ginoong P. Si Suksing Fan ang sumalpok kay Lolo ng bisikleta. Tinangka niyang tumakas, pero pinilit ko siya magbayad. Kung hindi nakatakas na sana siya. Giant Ricks, grabe ang kapat. Ang lakas ng loob mong baliktarin ang katotohanan. Itinatangi mo bang ikaw ang sumalpok kay Lolo? Kasalanan mo lahat ito. Hindi ako. CJ, walang tama sa atin. Hayaan nating si Lolo ang magsabi. Lolo, sabihin mo nga, sino ang nagtangkang tumakas? Aminin mo na, ang lolo ko ay bulag, ngunit hindi ang puso niya. Marunong siyang kumilala ng mabuti at masamang tao. LP, hindi ako yon. Aksidente lang. Nang mabangga ko si Lolo. Kasalanan itong lahat ni Giant Ruix. Nakikita mo, ikaw na mismo ang umami. NP. Hayagang inamin niya, ang pagbangga kay Lolo. Hindi ko maintindihan. Bakit siya nagsisinungaling? Tama ka. Matanda na ako. Maganda ang pagkakagawa ng uniform na ito. Komportable akong suotin. Ang tungkod na ito. Panggaya sa mga kabataang nagko-cosplay. Tinatawag na cosplay. Sa inyo, isa lang akong siking na gwarda at kasuklam-suklam. Kung hindi dahil sa babaeng ito na nagdala sa akin sa ospital. Baka inatake niyo na ako. Bulag man ang mata ko. Ngunit siya ang tumulong sa paggamot at nag-alaga sa akin. Habang ininsulto niyo ako. Jen Rixie, ang kapal mo. Kitang-kita sa sige. Sinubukan ni Jen Rixie, saktan si Miss Sue. At natamaan ang matanda. Ikaw ay tanggal na. Spade, huwag niyo akong tanggalin. Aminado ako sa pagkakamali. Lolo, matanda na kayo. Bakit kayo nagpapanggap na katulad ng mga bata? Aray, Jingyo. Dinadala mo ang magiging apo ko? Ang laking pagkakataon, Lolo. Ako si METP. Shota ko ni Naku naman, kay gandang pagkakataon. Nasiyahan ako sa'yo. Pumunta ka bukas sa bahay nang walang palya. Ipaghahanda kita ng espesyal na putahe. Opo, hindi ako huli bukas.
Alangan. Jingyu. Samahan mo si Lolo. May mga aasikasuhin pa ako. Aalis na ako. Nag-away ang mga bata sa kapitbahayan. Ano? Babalik ako agad. Batang walang modo. Sabi ng nanay ko, ang nanay mo ay maladol. May 4 na anak. Kakakumpiyansa, papatayin kita. Hoy, iho, teka lang. Tigil na. Kahit pumunta pa ang nanay niya, tinulak ng anak mo ang anak ko, nasaktan ang kamay niya. Nanay, sila nagsimula. Sila unang nanakit. Pinagtangkaan nilang saktan kapatid ko. Kaya kami lumaban. Nanay, masasama sila. Naririnig mo ba ako? Sino ang may masamang ugali ngayon? Batang-bata pa lang. Nagmumura na ganyan. Sa inyo nila nakuha yan. Mali ba ako? Hindi ka ba parang manika? 4 na anak naman agad. Eksakto. Bata ka at maganda. Hindi kaya ikaw ay kabit. Kaya pala dito ka nakatira. Ang dating magandang samahan. Ikaw ang Samira. Mali ba ako? Ang ina niya ay may 4 na anak na lalaki. Katawa-tawa naman yan. Nagsisinungaling sila. Huwag mo siyang idamay. Dabaw. Wala kang pakialam kung sino ako. Pero ngayon ang anak mo na ang target. Sila na ang pinupuntirya namin. Mag-sorry ka agad. Umuwi na tayo. Kaninong anak ang iniinis niyo? Nandito ka na pala, tito. Ininsulto nila si mama. Hinaharas nila si Fansing. Magpanggap kayong walang nangyari. Sa harap ni Tito, kami ang mga kapatid ni Mama. Talaga ba? Akala niya mas magaling siya dahil sa asawa niya. Makinig ka sa akin. Senior ang asawa ko sa Grupo Pay. P. Natatakot ka na ngayon, di ba? Kung ganoon, umalis kayong mga bobo. Ano ang pangalan ng asawa mo? Zujun. Pwede niyong i-verify. Department head sa sales ang asawa ko. 60,000 piso hanggang 70,000 piso ang kinikita niya kada buwan. Mas malaki pa sa sahod mo sa isang taon. Chenming, imbestigahan mo ang taong to. Kung may history ng korupsyon, tanggalin mo agad. Kalakaran ito ng walang kwenta. Gusto niyang imbestigahan ng HR. Akala mo CEO ka ng Grupo Pay. Pero si Tito P pala ay ang C ng Grupo Pay. Wala kayong hiya sa pagsisinungaling. Nakakahiya naman. Hindi ka panipaniwala. Oo, hello. Ano? Terminado ka na. Si Tagapangulo P ba talaga yan? Tagapangulo Pay, nagkamali ako. Pasensya na, hindi ko kayo nakilala. Mali ako, Tagapangulo Pay. Ginoong Pay. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pero bakit ka na parito? Kasi, para sa kaarawan ng Lolo, ang mga kasuotang kailangan niyong isuot. Mahilig sa cosplay si Lolo, kaya kailangang magbihis ang mga bata. Bukas nang magkakasama. Ayos! Gusto ko to. Ako rin. Ano ang isusuot natin? Magiging armored warrior ako. Ako rin. Pasensya na sa abala, Ginoong Pay. Salamat sa pagpunta mismo rito. Bukas dadating kami naka-costume. Umaasa ako sa inyo. Kita-kits bukas, mga bata. Kita-kits bukas. Palem, Tito. Ang buwan ng gastos sa pag-aalaga at gamutan ay napakalaki. Kailangan ng bayad sa lalong madaling panahon. Nagtatrabaho ka ba ngayong araw? Bakit mo ako hinanap? Pwede bang humingi ng advance sa pera? Sabi mo maghahanap ka ng client. Pero nakipagtalik ka sa iba. Ngayon pera rin ang habol mo. Akala mo ba tanga? Pwede kitang pahiramin, pero para lang sa emergency. Pwede naman. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Maging girlfriend mo ako. Ako, dapat hindi malaman ng mga bata na ganitong trabaho ng ama nila. Kung magpapalit ka ng pag-iisipan ko. Papadalhan kita ng 200,000. Nanay, nakakatawa talaga si Lolo Pay. Gustong gusto ko ang Iron Man costume ko. Nanay, si Nezha ang pinaka-cute. Alaynan, sandali lang. Walang makakapagsumbong sa atin. Ano na ngayon? Si Nanay ang fiance ni Tito Pay. Kayo na ngayon ang aming mga anak. Naiintindihan nyo? Nanay, huwag kang mag-alala. Tapos na ang misyon. Ito rin inihanda ni Lolo. Ayos din, Chef P. Pasok ang gwardiya at ang kanyang 4 na duwende. Binati mo ba sila? Kailan nagkaroon si Jingyu ng fiancé na ito? Fan Xing, siya ang babaeng nagligtas sa akin. Maganda at mabait ang puso. Tara, umupo na kayo. Sabihin mo sa akin, Jingyu, ano ang nangyayari sa mga batang ito? Lola, ako si Suxiao. Ako ang panganay ni Daddy. Ako ang pangalawa. Anong daddy? Ano ang sinasabi mo? Sino ang ama nila? Tatay, siya ito. Siya ang tatay niya. Pay Jingyu. Noong hindi dala ni Jingyu si Fan Xing, pinilit mo siyang magpakasal. Ngayon diretsahan na ang ginagawa niya. May 4 siyang anak. Ang relaxed mo namang lola. Tay, nagiging makakalimutin ka na ba? Bigla na lang may 4 na sanggol. Imposible yan. Nay. Mga kapatid ni Fansing ito.
Lumalala ang kalagayan ni Lolo. Nagbibiro lang sila kay Lolo. Hindi ba masaya? Hindi ka ba natatakot malungkot si Lolo? Basta hindi natin sasabihin. Walang makakaalam. Si Fanxing, di ba? Naalala ko lang, hindi tayo nakabili ng prutas. Samahan mo si Jingyu bumili. Ako na bahala sa kanila. Mukhang masaya ang pakiramdam ni Lolo. Anong sakit niya? Alzheimer's. Ah, hindi ba't ito ang dati, anak ng pinakamayaman sa Hangzhou? Binibining Su Fanxing. Nakaganyan ang suot, nagpapanggap na gwardya. Bakit may chef dito? Huwag mo sabihing boyfriend mo yan. Sabihin ko sa'yo, paano ka nabubuhay ng ganyan? Noong dati, ako lang ang laging kasama mo. Ngayon iba na, ang boyfriend ko. Dito nakatira. Dito siya nakatira. Ah, huwag mong sabihin. Nangungupahan lang siya. Ang boyfriend ko, ang may-ari nitong lugar. May-ari, siya. Alam mo ba kung saan tayo? Isang bahay dito ay 100 milyon. Siya, isang chef. Paano mangyayari yun? Kung ganun, may balita ako para sa'yo. Mamayang gabi, may eksplosibo. Hapunan ng alahas para sa mga may-ari. Pupunta ka, di ba? Siyempre pupunta ako. Sino ang matatakot? Mabuti. Kita-kits mamaya. Ito, ang hapunan mamaya. Kung hindi ako pupunta, tatawanan nila ako. Sige, samahan kita. Yung 4 na bata. Bahala si nanay sa kanila. Hoy, di ba sinabi mo na, ang campus bell ng universidad natin na si Su Fanxing ay pupunta ngayon? Yang Su Fanxing na yan, nagpapanggap lang na ibang tao. Security guard lang siya, at jowa niya ay isang kusinero. Wala man lang silang imbitasyon, ni wala silang karapatang pumasok dito. Samantalang si Jevi natin, isang matagumpay na binata. Sino ba yung mga nakaabang sa entrada? Ang gaganda ng magkasintahan. Tingnan mo ang suot niya. Parang Dior Haute Couture suot niya. Fanxing. Guardia na may kusinirong jowa. Paano sila nakapasok dito? Nagpalusot kaya sila sa likod? Almusal ng alahas ito. Lahat ng bisita, may uwian na alahas. Kahubusan man ng ipon mo. Di mo mabibili ang brilyante. Sa dami ng alahas dito, alin ang bibilhin mo? Nabibigla ako. Di ako makapili. Mag-ikot muna ako. Hoy, milyon-milyon ang halaga ng mga to. Kung di ka makakabayad, umalis ka na lang. Eksakto. Ang jowa ko hindi lang bumibili ng alahas para sa akin. May-ari din siya ng Elite Building 2. Elite Building 2. Kapag nakapangasawa ka sa Ang Tanpei, ilalagay kita sa titulo. Sa lupain namin, Elite Building 1 hanggang 10, pagmamayari ng pamilya. Pinapaupahan ng iba. Di ako makapili. Kung di ka pipili, lahat na to sa akin. Hindi ako makapagdesisyon. Kukunin ko lahat. Paging you. Lahat ay kukunin mo. Tama ba ang naririnig ko? Ang mga alahas at antigo rito ay nagkakahalaga ng 500 milyong yuan. Huwag kang magpahiya. Panimulang tawad, 5 milyon. Well, shouting, kung gusto mo, bibilhin ko ito para sa'yo. Honey, ang bait mo talaga sa akin. Card ang bayad. Na-decline. Sir, kulang ang balance. Hindi tinanggap ang bayad. Hoy, kita mo ta, grabe ang kakornihan. Sinungaling na kawawa, i-record mo siya gamit ang phone mo. Ma-viral ito sa online. Kung wala kang pera, huwag magpanggap. Hindi lahat ay tulad ni Ginoong Cheng, may-ari ng villa numero 2, na bumibili ng alahas para sa girlfriend. Hoy, bossing talunan, pobreng security guard, kung di ka makabayad. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka pagbigyan ka ng mga gwardiya. Director P, taos puso kong paumanhin. Ang 500 milyon mong transaksyon ay biglaan. Wala kaming ganoong halaga. Nagpadala na ang Bangko Sentral ng pondo. Narito ang 50 milyon. Lahat ng available naming pera. Kunin nyo bilang deposito. Talagang. Ano? Security guard na may ganitong pera. Sino ka talaga? Siya ang tagapangulo ng pay group. Ginoong PGNU. Ano? Ikaw si Peijingyo? Ano? Ikaw si Peijingyo? Siya ang CEO ng Grupo Pay. Dapat mong malaman ang isang ang luxury building 2 ay parte rin ng Grupo P. Ang boyfriend mo ay malamang isang manloloko sa pag-ibig. Ano? Hoy, hindi ito bahay mo. Hoy, nagpapanggap ka ba? At saka, ang bill lang ito ay nagkakahalaga ng 400 milyon. Kaya ko ba ito bilhin? Bakit ang lupit mo? Umalis na tayo. Ayokong makinig sa away nyo. Kawawa naman. Isasama ko ang mga bata pa uwi. Si Enlis Pay ay talaga nakatutukso kanina. Salamat, Jim Pay. Mommy, ang ganda ng suot mo.
Gusto ko rin ng ganyan. Bibilhan natin si Pipi bukas. Okay, Hindi ka ginawa eh. Nakabukas ang balikat mo. medyo. Madali na tayo. Tara na, umalis na tayo. Japanese yens 300,000 ang natanggap. Binigyan ako ng pera nung lalaki. Nakuha ko na ang pera. Maraming salamat. Dinner sa weekend. May sasabihin ako sa'yo. Karapatan ng mga bata malaman ang tatay nila. Karapatan niya ang katotohanan. Gusto rin kitang kausapin. Mabuti. Alamin mong... Nanay, nanay. Nanay, anong nangyayari? Nanay, Nanay, huwag mo akong takutin. wala iyon, anak. Kulang lang sa asukal sa Pwede ka bang pumunta sa amin? May sakit ang nanay ko. Sino ang nanay mo? Fan Xing. Hindi ka ba kaibigan ni nanay? Ito ang kanyang telepono. Paparating na ako. Xiao Bao, kanino ka nakikipag-usap? May lagnat siyang 103 degree eh. Kaya pala siya Salamat, Director P. Salamat sa pagpunta kahit hating gabi. Inumin mo na ang gamot mo. At magpahinga ka. Yamang nagpapanggap kang girlfriend ko. Gagampanan ko ang aking mga tungkuling peking boyfriend. Paano mo nalamang may sakit ako? At nagmadaling pumunta? Tinawag ko si Uncle Pei. Wala akong numero niya. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Uncle Pei. Sinabi sa akin iyon ni Tio Pei. Ang pangunahing dapat mong gawin ay magpahinga ng maayos. Huwag kang titingin sa cellphone mo. Mga kasama, huwag nating gambalain si Fansing. Mahal, ikaw ba ang tumawag sa akin kanina? Oo, ako yun. Bakit naman, nanay ang tawag mo sa kanya imbis na ate? Kay Fansing, kasi... Noong na-miss namin si nanay, pinayagan niya kaming gawin yon. Nang himatayin si Fansing, malamang nag-alala si Suki. Naiintindihan ko na. Matulog ka na ngayon. Mananatili rito si Tio Pei. Ginoong P. Ginoong P. Hindi ka pa umalis? Bumaba na ang lagnat mo. Alaynan, naabala ka dahil sa amin. Ikaw pa mismo ang dumalaw. Magpahinga ka ng 2 araw. Magpagaling ka ng husto. Salamat, Ginoong Pei. Hello, birthday ng lolo natin ngayon. Pupunta ka, di ba? Buong pamilya ay nandoon. Noong nagkoma ang mga magulang mo, hindi mo ba gustong malaman ang katotohanan? Narito kami upang batiin si Lolo ng buhay na kasintatag ng mga bundok. Maligayang kaarawan, lolo. Nagulat ako na makita ka rito. Mula nang maaksidente ang magulang ni Fanshi, nawala ka na sa aming mga grupo. Kung ako si Fansing, mahihiya akong humarap. Halos naging parte na ng elite ang pamilya Su. Hanggang si Fansing ang sumira. Dahil sa kanya, ang mga miyembro ng pamilya ay dinidiskrimina sa negosyo. Pasensya na sa abala. Ito ang bagong Hermes bag na nabili ko ngayon. Napakahalaga nito. Magbigay ng lugar para sa bag ko. Dahil ang puwet at mukha mo ay umaagaw ng espasyo. Kailangan mo ng 2 upuan. Ika-negatibo 70 kaarawan ni Lolo ngayon. Walang dala kahit ano. Aaminin ko, nasa ospital ang mga magulang mo at 4 na anak na pinapaaral. Wala kang hiya at nakikikain lang. Naiintindihan ko naman. Bulag ka ba? Lolo, heto ang regalo ko sa inyo. Calligraphy ito ni Master Yuan. Para sa inyo, Lolo. Ginoong Pei, napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Itago mo, ang kayamanan ay para sa may pagpapahalaga. Ang mahal nating fancy. Anong kalat ang dala niya ngayon? Para ito kay Lolo, gawa ni Master Yuan. Tunay ito. Imposible. Ang calligraphy ni Yuan ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Su Fanxing, malamang binili mo ito sa tiyan ng peke. Su Fansing. Natitiis ang kahirapan, pero hindi ang kawalang respeto. Sa ika-negatibo 70 kaarawan ni Lolo. Peke ang dala mo. Nakakahiya. Totoong tunay ito. Nababaliw ka na ba? Walang duda. Akala mo ba isikat kang artista ka? 100% tunay na tunay. Tunay na gawa ito ni Master Yuan. Lolo, sigurado ka bang hindi mo nagul? Imposible. Kailangan mong magbayad ng 5 milyon. Su Fanxing. Hindi sinasadya ng ate ko yun. Magkakapamilya tayo. Huwag kang kuripot. Ngayong nandito na ang lahat, alam kong si Su Fanxing ay walang pera. Kaya, may paraan akong kumita ng malaki.
Sumali ka sa proyekto. Anong paraan to? Ang boyfriend ko, iyong magiging bayaw, ay CEO ng kumpanya. May investment project siya, na malaki ang tubo. Puhunan, 300,000. Tubo, 5 milyon. Sinasabi ko lang to sa'yo. Dahil magkakapamilya tayo, ang oportunidad na to. Si Haonam ay nag-invest ng 1 milyon. Sa loob ng 6 na buwan, dodoblehin niya ang yaman. Hindi naman yan malaking bagay. Magkakamag-anak naman tayo dito. Tayong lahat ay yumaman. Su Fansing, ang hirap-hirap mag-invest ka ng malaki para sa mga tiyom at sa gamot nila. Hindi makapaniwala. 300,000 hanggang 5 milyon. Ang galing ng boyfriend mo. Anong kumpanya siya nagtatrabaho? Ang boyfriend ko, ay CEO ng Pay Group. Ako si Pijing Yu. Parang bagito ka. Sa kawawa mong itsura, ang presidente ng Pay Group, ay hindi mo maabot. Anong pagkakataon? Nagtatrabaho ako sa Pay Group. Ano naman? Siguro hamak kang empleyado. Ni hindi mo pa nakita boyfriend ko. Hindi ko pa siya nakikita talaga. Pasensya na nahuli ako, naipit ako. Ako ang boyfriend ni Su Fansing, Pi Jingyu. Beijing Yu ang pangalan mo. Ang kapal ni Su Fanxing. Humingi ka ng peking boyfriend para magyabang. Nagpapanggap na CEO ng Pay Group. Nababaliw ka na ba? Ikaw si Pi Jingyu? Sino naman ako? Ito ang pang-araw-araw kong sasakyan. Porsche ito. Anong sasakyan mo? Si Apei, hindi nagmamaneho. Nasa Rolls Royce siya ngayon. Mga sasakyang nagkakahalagang $5 milyon. Puno ng ganito ang garahe ni Apei. Ako ang Secretary General ng P Group, Chen Ming. Kaninong Apei ang sinasabi? May emergency ako ngayon. Aalis na ako. Hoy, hulihin siya. Chen Ming, dalhin mo siya sa presinto. Nagpanggap siya sa akin para manloko. Hindi ka ba takot Alis na tayo. Yung Su Fanxing na yan. AP, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa pagpunta rito mula sa Malak. Napaniwala mo ang lolo ko na kasintahan kita. Tumulong ako sa harap ng pamilya mo. Natural lang yun. Napaka-considerate ni GP. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ang mapapangasawa niya sa hinaharap. Umuwi na tayo. Kailangan kong sagutin to. Hello? Binibini Su. Nasagot na ang mga bayarin sa ospital. May senyales ng paggising ang iyong ama. Pumunta kagad sa ospital. Kailangan ng pirma mo. CJ. Ace, may aasikasuhin ako. Mauna ka na. Saan ka pupunta? May nakikita akong kaibigan sa karaoke. Yeah. Hello. Nagtatrabaho ka ba ngayon? Kailangan kitang kausapin. Ang hindi ko nasabi sa telepon, gusto kong sabihin ng harapan. Magkita tayo sa dati nating lugar. CJ, Kailan mo balak sabihin kay Su ang totoo? Mamayang gabi. ang dami ko nang nakuha sa kanyang pera. Panahon na para sabihin sa kanya. Ito ay para sa iyo. Bakit mo ako binigyan ng regalo? Nahiya ako sa pagpapabayad sa iyo ng malaki. Kaya nais kong bumawi. Nahihiya ka ba sa pagpapabayad sa akin? Oh. Oh. Naiinis ka sa nangyari sa atin. Teka, anong nangyari nung gabing iyon? Aksidente lang yun. Narito ako para magtanong. Sige, tanong ka. Single ka ba? Sa hinaharap, plano mo bang magpakasal? Kung magpapamilya ka, gusto mo bang mga anak? Ilan? Ang daming tanong. May, Gusto lang kitang kilalanin ng mabuti. Kaya, sa ngayon, single, walang balak magpakasal, at wala sa plano ang mga anak. Dahil marami kang tanong. May sasabihin ako sa'yo. hoy, teka, isa pang mahalagang may gusto ka ba? Meron ka bang? Ako, Walang pagkalito, ikaw talaga, ang pumutol sa aming hapunan pampamilya. Pijing you. Maliban na lang kung, Maliban kung ano, maliban kung girlfriend kita. sa tingin ko, may gusto ako sa isang tao. May gusto siyang iba. Pasensya na, dito muna tayo. Babalikan kita agad.
Malapit na bumuhos ang luha. May problema ka ba? Nay, huwag kang mag-alala. Sabihin mo ang problema mo. Siyempre naman, tutulungan ka namin. Bigyan ka ng magandang ideya. Wala akong problema. Maglaro kayo sa sala. Sa mga video raw. Kapag may gusto ang babae, ganito siya kumilos. Naku, Nay, in love ka ba? Kausapin mo si Enmith Pei. Ang galing ni Enmith Pei. Mabait siya sa amin. Saka gwapo siya. Tigil. Si Enmith Pei ang punong ehekutibo. Tagatulong lang ako. Paano mangyayari yun? Impossible yun. Bakit kaya ganun si Enmith Pei? Ang bait niya sa'yo. Sa tingin ko, may gusto sa'yo si Enmith Pei. Sa palagay ko, may gusto sa'yo siya. Anong iniisip mo? Paano magkakagusto? Si Enmith Pei sa'yo. Ay. Sinong may gusto? Ay. Wala. Anong kailangan mo? Kailangang basahin ni Enmith Pei ang dokumento. Nasa basement siya. Sa exclusive club, nag-swimming. Nag-text na ako sa kanya. Puntahan mo siya. Opo, Lin Chen. Gagawin ko ang trabaho. Enmith Pei. Punasan mo ang iyong bibig. AP. Magsalita ka. Anong kailangan mo? Ay, tama. Pinapasabi ni Chen sa inyo. Ipinadala niya ang mga dokumento para sa hapon. Kailangan niya ang review mo. Naiintindihan ko. Sa locker room ng mga babae, may bagong mga swimsuit. Magpalit ka, lumangway ka kasama ko. May trabaho ako mamayang hapon. Ang paggalaw ay buhay. Hindi kita itatala na absent. Marunong ka bang lumangoy? Hindi. Tuturuan kita. Lakasan mo ang braso mo. Pasensya na. Ace Pei, ako basta. Hindi sinasadya. Malinaw naman. Aksidente lang talaga. Huwag kang mag-alala. Pangako hindi ko ito sasabihin. Kanino man. Bakit ang kaba mo? Natatakot kang lulunurin kita. Hindi naman. Hinagkan mo ako. At ayaw panagutan. Pasensya na po, Yi Pei. Halika, libre kita ng hapunan. Bakit mo ako inaanyayahan? Ang dami mong naitulong. Ako dapat ang manlibre sa... May boyfriend ka ba? Wala ako. Bakit single ka pa? 4 ang anak na alagaan. Paano ako magkaka-boyfriend? Sana nga lang, kumilos na ang ama nila. Katulad kong, may mga kapatid na sinusuportahan, at magulang na may sakit. Walang magkakagusto sakit. Ikaw, may special someone ka ba? Parang gusto ko si Yi Pei, pero di ko magawang aminin. Kunwari nga, Siguro. Kilala ko ba siya? kunwari kilala mo. Mamahalin mo pa rin kaya, yang gagong sigu? Hindi naman. Paano siya mapapasakit? O pala Yi Pei, tapos na ako kumain. Ako na ang babayad. Kung kailangan mong magpanggap, ako bilang girlfriend mo. Sabihin mo lang, isasama natin ang mga bata. Sige, kita na lang bukas. Hindi si Igyu. Kilala ko ba? Magandang umaga, English Pei. Magandang umaga, Enmith Pei. Magandang umaga, Chen. Nagdala ako ng kape para sa inyo. Iced latte, di ba? Salamat. Chen, ang kurbata mo ngayon. Bagay na bagay sa suit mo. Ang outfit ni Assistant Sumayon, napaka-elegante. Masama ang mood ni English Pei ngayon. Mukha nga. Chen Ming, halika rito. Ang relasyon mo kay Su Fansing, malapit na, magkasundo naman kami. Sa pang-araw-araw na trabaho, kailangan ng madalas na komunikasyon. Para tulungan sa mga gawain. Gusto mo siya. Kakit-akit si Su Fansing, at napakadedikado. Marami ang humahanga sa kanya. Huwag mong sabihin, iniibig mo siya.
Bumabala ako sa inyong dalawa. Huwag paghaluin ang personal sa profesional na mga mag-focus sa trabaho. NP, hindi ko. Ang meeting mamayang hapon, handa na ba lahat? Ang proyekto sa Jinshan, naayos mo na ba? Natapos mo na ba ang mga gawain? Kung hindi, bilisan mo. Ano ng problema ni MP ngayon? Parang kumain siya ng dinamita. Fansing. Pumunta ka sa supermarket, bumili ng para kay MP, mga prutas na nakakapresko. Sa palagay ko, kailangan niya yon. Parang durian. Hindi ba dapat ito pampalami? Hindi mo na kaya ngayon? Ngayon hindi ka na nga lang makabili ng durian. Ang kahabag-habag. Kung gusto ko, bibilhan ako ni Haunan ng lahat ng prutas dito. Ang lakas mo kumain. Napaka-immature. Hindi ba nahuli mo si Mr. Pei? Bakit hindi ka na nga lang makabili ng prutas? Ito ba si Mr. nag-iwan sa'yo? Hindi ka ba nagsipilyo? Kaninang umaga? 10 durian na hindi matakpan hininga mo. Ikaw ngayon ay syota na ni Zuksuan. Kung patuloy mo akong gagambalain, iisipin kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Ikaw, anong problema? Nagsisisi ka ba? Paano niya ako magugustuhan? Walang korte, 4 na anak, siguro may sakit ka. Kung malaman ni Emily na may 4 ka ng anak, mananatili pa kaya siya? Tara bisitahin natin. Sabay si Emily Pei. Magkamag-anak na tayo. Hindi, akala ni Emily Pei, mga kapatid ko ang sibao. Kung malaman niyang nagsinungaling ako, iiwan niya ako. Teka, nag-aalala ka na? Hindi alam ni Emily Pei. Lumuhod ka sa durian at humingi ng tawad. Mag-sorry ka sa akin ngayon. Sadyang dahil ikaw ay kapamilya ko lang itatap. Ang sikret, gawin nating kasunduan. Lumuhod sa durian at humingi ng patawad. Hindi ko ibubunyag na 18 anyos. At pagpunta mo sa Objay, sasabihin ko kay Guhaonan para sirain ang kasal niya. Ano? Kalokohan ang sinasabi mo. Kailan ba ako nagkaroon ng problema sa Obrina? Kung kasinungalingan ito, hindi mo ba ginawa ito? Akala mo ba, si Ispay ay nagkikita sa kahit sino? Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon. Matatag ka bang aminin na 4 na anak na meron ka? Ipapanganib mo ba? Binabalaan kita, kahit paniniraan mo. Si Suzuan, walang saysay. Wala ng pag-asa. At sigurado ako, walang lalaking tatanggap sa iyo at mga anak mo. Sabihin ko sa'yo, isa pang bagay. Nagkataon lang na ang ama ng ika-4 kong anak ay si Pijing Yu. Puro kasinungalingan at saka, Hindi ka pa marunong gumawa ng magandang kasinungalingan? sino ang maniniwala sa'yo? Anong kakatuwang parata? Kakaiba, hindi ako naniniwala. Hindi ito ang unang beses na nakita tayong magkasama. Sa kaarawan ni Lolo, siya mismo ang nagyaya sa akin. Kung hindi dahil sa mga bata, gagawin kaya niya ito. Si Giti ay hindi. Nagsasabi ka ng kalokohan. Malinaw na girlfriend kita dati. Kung nandaya ka sa akin, wala ba akong karapatan maghanap ng mas mabuting lalaki? Halatang nagsisinungaling ka. Sobra na ba? Si Guhaonan ay isang bigong tao. Ikaw lang ang may gusto. Pero kahit papaano kayong dalawa, magkakasama magpakailanman. Para sa akin, hindi siya katumbas ng ni Pijing Yu. Kung wala kang salamin, gamitin mo ang ihi. Tingnan mo ang sarili mo sa ihi para makita ang tunay na mukha. Ano na kapal ng mukha mong istorbohin ako? Grabe ang kakapal mo. Bakit ka bumaba? Hindi ko napansin na ganito pala ang pagmamahal mo. Aray. Sabi ko ako na lang bibili ng prutas. Kung nag-aalala ka, bakit ka sumama? Ang galing ng timing mo. Bilisan nating umalis dito. May basura dito na. Nagdudumumi sa ating mga mata. Ikaw. AP. Lahat ng sinabi ko sa harap nila ay kasinungalingan lang. Huwag mong intindihin. Hindi ka ba galit? Paano ako magagalit? Pero galit na galit si Lolo. Anong problema ni Lolo? Naiinis siya kasi kinukuha mo ang mga bata nang hindi siya nakikita. Sobrang namimiss niya sila. Kaya, simula ngayon, dalawin natin siya ng sabay. Paano ang sahod ko? Patuloy kang sa sahod ng pareho. Ginoong P. Talaga bang magsasama tayo sa parehong kama? Nasa labas si Lolo at nagmamasid sa atin. Kung magpapanggap ka ng mabait, dapat tuloy-tuloy hanggang dulo. Magpakadalubhasa ng buong puso.
Nasa gitna tayo ng malaki ang natanggap natin kay Ginoong Pei. Dapat ipakita natin ang professionalist. CJ, maghahanda muna ako. Aray, Diyos ko, si nanay yun na nagsisigaw. Nakakahiya naman, Nay. Wala akong nakitang kahit ano. ako rin. Lumabas kayo dyan, mga pasaway. Lolo sa tuhod, dumating kami. Mga pasaway kayo. Ang lakas ng loob nyo. Gambalay ng matandang ito. Gusto na naming dumaan matagal na. Pero super busy si Mama. Pinagalitan ako ni Lolo dahil di makapaglaan ng oras. Nadalhin sila para sa hapunan. Oya pala, Panshing. Sa Jingyo ka natitira ngayon. Yung bahay para sa 4 na bata, naayos ko na ang disenyo. 3 kwarto para sa mga lalaki, at 1 para sa babae. Kailangan nyo na ring lumipat sa ancestral house natin. Subukan yung magkaroon ng pang-5 anak. Ito. Ay, dapat di tayo magmadali. Hinay-hinay lang, walang pagmamadali. Dito kayo matutulog mamaya. Ako na bahala sa mga bata. Tulog ka na ba agad? Hindi pa. Ikaw naman? Mabuti ba ang trato sa'yo ng taong mahal mo? Bakit bigla mo to nang walang pasabi? Sobrang mabuti. Wala pa akong nakilala na ganoon kabait na tao dati. Formal lang si Chenming. Sa trabaho, aaminin mo ba ang nararamdaman mo? Masyado siyang espesyal. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Humanap ka na lang ng iba. Sa totoo lang, Hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Magandang gabi, Ginoong Pei. magandang gabi. Ano ba ang meron kay Chenming? Na gustong gusto mo? Palem, Tito Pei. Nalulungkot ka bang iwan? Si Tito, syempre naman, nagtatampo si Mama kanina. May gusto ba si Mama kay Tito Pei? Dapat ba nating sabihin kay Tito Pei? Mga bata kayo. Pigilan niyo ang kalokohan. Pero halatang halata naman. Tito Pei, may gusto sa'yo si Fansing. Tatanggapin mo ba? Paano ka nakabalik? Ah, itong munting dabao. Bata pa siya. Diretsyong magsalita ang mga bata. Mga kalokohan lang yan. Biro lang yon. Regalo ng lolo mo, nakalimutan mong kunin. Salamat, Yipe. Kung wala nang ibang usapin, huwag kang late bukas. Kung gusto mo si Tito, bakit di mo sabihin? Paano niya hindi malalaman? Una, ayusin muna ang usapin. Tungkol sa ama ng bata. Sa kakapalang makakapag. Amin ang nararamdaman kay Pei. Kasi si nanay, may mga dapat pang ayusin. Pindutin ang 2K. Ganito. Salamat, AP. Bakit niya ako iniiwasan? May balita akong kasintahan ni G-Pay ay uuwi na. Magpapakasal na ba si G-Pay? Kasintahan. May kasintahan na si Pei. Tigil na ang tsismisan. Totoo naman siya. Pero, Chenming. Aalis na ako. Magtrabaho kayo. Wala nang daldalan. Mukhang totoo ang chismis. Eh di ako. Pei, hinahanap niyo po ba ako? Kayong dalawa ni Su Fansing, nagde-date ba kayo? May relasyon kayo? Talagang hindi po. Paano pong mangyayari yon? Walang anumang relasyon. At may girlfriend na po ako. 7 taon na po kaming magkasama. Seryoso ka? Totoo po iyon. Balak ko pong mag-propose sa kanya. Kung gusto mong aminin, ano pang hinihintay mo? 7 taon mo siyang pahihintayin. Kung magtagumpay ka, bibigyan kita ng pulang sobre. Salamat po. Bakit niyo po ako tinawag? Pwede ka nang umalis. Papasukin mo si Su Fansing. Hindi ko alam ang nararamdaman niya kay Chenming. Tatanggapin kaya niya ito? Pei, ipinatawag po ninyo ako. Kung
Halimbawa kung ang minamahal mo ay may girlfriend na. Susuko ka ba? Hindi pa ako nagkakaroon na. Wala kayong pakialam dyan. Ganoon ba siya ka-special para mangahas ka? Alam ko na ang dapat gawin. Hindi ako tanga. Naiintindihan ko ang gusto nyo. Ay, anong balak mong gawin? Magbibitiw ako. Lalayo ako ng lubusan sa kanya. Pakiusap, G-Pay. Hindi mo kailangang mag-resign dahil dito. Sa mundong ito, hindi siya lang ang lalaking available. Marami pang ibang lalaki. Pero ang damdamin, hindi ko mapigilan. Bakit hindi mo makontrol? Ganyan ba kalalim ang pagmamahal mo sa kanya? Ginagabayan ka lang niya sa trabaho. Araw-araw, nagtuturo lang siya sa'yo. Mga trabaho lang, iyon sa propesyon niya. Dahil lang sa konting kabaitan, nagpakadalisay ka na. Ha? Ang ibig kong sabihin, may mas better ka nang pagpipilian sa harap mo. Bakit kay Chen Ming ka nakatingin? Alam mo bang, 7 taon na sila ng nobya niya at magpapakasal na? Malapit na silang ikasal. Hindi ko alam yun. Ngayon alam mo na. Hindi. Baka nagkakamali ka. Hindi ko naman sinabi. Mahal ko si Chen Mei. Hindi si Chen Ming. Sino nga ba? Hindi ba't dapat? Hayaan ko ang sarili ko. Mabuhay para sa sarili. Ikaw. Pi Jingyu. Ang taong mahal ko. Ikaw pa rin. Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Ang taong mahal ko. Ikaw pa rin. Seryoso ka ba? Totoo ito. Pero nagsimula ka na. Director P. AP. Oras na ng trabaho. Hindi tayo dapat nandito. Gusto mo bang may makakita sa atin sa opisina? Naghalik ka lang ba? Bakit mo ko hinalikan? Tinanggap ko na yung pag-amin mo. Wala akong inamin. Sabing mahal mo ako, nakalimutan mo na. Paalala kita. Nauuhaw ako. Hoy, sa liwanag ng araw, nang ahas ka gawin to? Naririnig mo ko, Su Fanxing? Nung niloko mo ako, akala mo naka-score ka ng mayaman, tapos minata ang lahat. Makinig kang mabuti, Su Fanxing. Anong ginawa ko? Sino ang nandaya? Nakita kita sa kama ng empleyado. Anong ipagmamalaki dyan? Matagal na tayong hiwa. Walang natirang relasyon. Shota ka ni Zuksuan. Ba't ka naging tarantado pag nakikita ako? Mahal mo pa rin ako. Pag nakita mo akong may kasama na mas better sa'yo. Naiinis ka no? Kalokohan. Paano kita mamahalin? Naiinis lang ako. Ayaw mo. Huwag kang tumingin. Nakakadiri ka. Ulit kang humawak sa babae ko, tatapusin kita. Kuya, nakauwi na ako sa Pilipinas. Sunduin mo ako. CJ. Nasa China na ulit ang kapatid ko, sunduin natin siya. Nag-aral sa abroad ang kapatid. Talaga? Nabanggit ka ni Lolo. Manang. Ako. Ilanan. Ako yun. Bakit hindi sinabi ng kuya ko? Ang ganda ng hipag ko. May girlfriend na pala nang walang palep. Manang, sasabihin ko sa'yo, matagal nang single ang kuya ko. Wala pa siyang naging girlfriend. Pei Juan kung hindi ka magsasalita. Akala nila pipi ka. Mga lalaking katulad niya, hindi natututo. Ang tagal nating hindi nagkita. Manang, mamaya, mag-shopping tayo. Kakausap ko lang kay Nat, maraming magagandang tindahan doon. Tara, mag-shopping tayo. Gagamitin natin ang credit card ng kuya ko. Marami naman siyang pera. Hindi tama yan. Anong problema doon? Sobra-sobra ang pera ng kuya ko. Sapat yan para sa maraming buhay. Bilang pamilya niya, dapat tulungan natin siyang gumastos. Pamilya niya. Kasali na ba si Peijing Yu sa pamilya ko? Tara na. Pumunta ang kuya ko sa CR. Tuloy na natin nang wala siya. Ate, bagay na bagay sa'yo. Di ba masyadong kita ang tagiliran? Ang mga damit ng brand na to, hindi para sa lahat.
Wanwan, ang swerte naman. Na-miss mo ba ang hipag mo? Eh, Miss Wanping, swerte namang magkita tayo. Talagang pinagtagpo tayo ng tadhana. Sa totoo lang, Wanwan. Ang bait mo naman. Magregalo ng mamahaling damit sa mga tauhan. Hindi siya empleyado, siya ang... dahil bihira ka namang magpakita, Wanping. Ito ang pinsan ko, dating mana ng pamilyang Su. Muntik na niyang patayin ang tiyo ko at asawa nito. Mainitin ang ulo niya. Seryoso ka ba, Wanwan? Kahit empleyado man siya, dapat chinek mo background. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang. Magdadala ng hindi mo kilala. Kilala ko ng husto si Fanshi. Ikaw nga, Wan, ang nakikisama sa mga tao. Mula sa pamilya ni Fanshi, naninira sa'yo ng harapan. Isang mapagkunwaring babae siya. Sa pagsama mo sa mga ganyan, binababa mo ang sarili mo. Tsaka, hindi empleyado si Fanshi. Hipag ko siya. Ang nobya ng kuya kong si Pei Jingyu. Imposible, ako ang dapat nakabiyak ni Jingyu. Iya Sulian, mabutit narito ka. Sabihin mo kay Wanwan, hindi ba't ako dapat ang manugang ninyo mula pagkabata? Pero si Wanwan nagsasabi, kasintahan ni Jingyu ang babaeng ito. Paano nangyari yun? Wanping, itong nakatalagang kasal, biro lang ng pamilya. Anong panahon na ba tayo? Ang ganitong mga gawain, hindi nakatanggap-tanggap. At saka, si Fanshing at anak kong si Jingyu, nagmahalan ng pusa. Ang mga bagay na ito, desisyon ng anak ko, hindi ako ang masusunod. Tia, hindi ba sa tingin, baka naman si Fansing mo plastic na babae? Ah, hindi. 4 ang anak niya. Ang ama nila ay nagbebenta ng aliw para mailabas ang mga batang iyon. Nagpakuma siya sa mga magulang. Imposible. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka maniniwala, tanungin mo pinsan ko. Yang Fansing mo, itatatuwa mo bang ang ama ng mga anak ay hindi tunay na lalaki? Maglakas loob ka nga. Wanping, tingnan mo. Hindi siya makasagot. Tia, kitang-kita mo na ba ang totoo niyang ugali? Kung makakapasok sa angkan ng Pei ang ganitong tao, kakatuwanan lang tayo. Tignan natin kung sinong maglakas loob tumawa. Kuya Jingyu, nakarating ka rin. Ngayon ay malinaw mong nakita ang tunay na ugali nitong babaeng ito. Malinaw ko siyang nakikita. Kung sino si Sufansing, ako ang pinakamarunong dito. Siya ang nobya ko. Ang kanyang anak ay miyembro rin ng pamilya Pei. Ang mga anak ng pamilya Pei ay walang kinikilalang ama. Kapag lumitaw ang tunay na ama, magkakaproblema ang pinsan ko. Ito ay usapang pamilya. Wala kang karapatang makialam. Huwag mong gamitin ang titulo ng nobya ko para manloko ng tao. Hindi papayagan ng pamilya Pei ang kahihiyang ito. Tara na. Jingyu. Kuya, ang galing mo. Paumanhin. Ako ang may kasalanan, kaya kayo nagdusa. Sufansing, tandaan mo, sa harap ng kawalang katarungan, ipaglaban mo ang iyong sarili. Ang lahat ng sinabi ko ay totoo lahat. Ako ang bahala sa inyo at mga bata. P. Jingyu. Hindi mo responsibilidad ang mga bata. Ako na ang bahala. Makinig ka, Jingyu. Tumawag ang lolo mo. Uuwi raw tayong lahat. May mahalaga siyang sasabihin. Tara na. Ano ang nangyayari? Tay, bakit kailangan agad? Ano ang problema? Aalis na ako sa ospital. Malapit na akong mamatay. May huling hiling ako. Bago ako pumanaw. Lalong humihina ang kalusugan ni Lolo. Alam kong ayaw mo pang magpakasal. Jingyu. Bigyan mo ako ng konting panahon. Gusto kong ayusin muna ang lahat. Saka tayo mag-usap. Kung pagdating ng panahon, pareho pa rin ang nararamdaman mo. Siguro papayag na ako. Pangako ko. Maghihintay ako sa'yo. Kailangan ko nang umalis, bumalik ka na sa lolo mo. Fansing Su. Maghihintay ako sa'yo. Dapat ayusin ang problema ng ama ni Sibao. At sabihin kay Jingyu ang totoo tungkol sa bata. Ang lupa sa pangalan mo, kung ibebenta mo ngayon, 80% lang ng halaga ang makukuha mo. May seryosong buyer na ako. Tinatanggap ko. Ang pera ng lalaking iyon, kailangan kong bayaran ang lahat ng utak. Paano pa ako makakasama kay Pei Jingyu? Pirmahan mo dito. Ibibigay nila ang deposito ngayon. Salamat. Hoy, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang makita.
Namimiss ka ng sobra kaya bumalik ka. Noong ang huli, desperado akong nangangailangan ng pera. Nanghiram ako ng malaking halaga sa iyo. Babayaran kita ng buo ngayon. Pwede kang magtiwala, kasama na pati ang interes. Bakit biglaan mong pinuputol ang ugnayan? Dahil may nakilala akong espesyal na tao. Ayaw na kitang makausap o makita pa. Ang sakit nito sa puso ko. Sino iyon? Wala kang pakialam. Tungkol sa gabing lasing tayo, yung nangyari sa ating dalawa. Kalimutan mo na lang yun. Ako ang kakalimot? Ikaw? Kaya mo ba? Personal kong usapin yun. Hownan, dali tingnan mo to. Nandito si Fansing gaya ng hinala natin. Sabi ko na't walang hiya yan. Una binola niya si Paging. Ngayon namamayad na sa mga lalaki. Ere-record ko lahat bilang ebidensya. Noong una, hindi ako naniwala. Nagduda akong tunay kang babae. Siya ang uwara ng lalaki noong panahong iyon. 5 taon na ang nakalipas. At naglulustay ka ng pera para sa kanya. Su Fanxing, napakabaliw mo. Bitawan mo ako. Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Wala kang pakialam sa mga desisyon ko. Ako ang unang nagtaksil. Pero hiniling ko bang makipaghiwalay ka habang hindi tayo naghihiwalay? Asawa pa rin kita. Tara na. Hownan, ano bang pinagsasabi mo? Walang pakialaman. Umalis ka. Su Fansing, hindi to matatapos. Sige na, umuwi na tayo. Bitawan mo ako. Personal kong usapin. Umuwi ka na ngayon. Usapin ng pamilya to. Basura kang tao. Lumayas ka rito. Umuwi na tayo. Sige na. Basura ng bar. Papatayin kita. Masakit ba ang balikat mo? Guhaonan, baliw ka. Baliw. Talagang baliw ka. Kung hindi dahil sa'yo, ako ba'y mapupunta sa ganito? Kung mahahawakan mo si Peijingyo, hindi ko siya haharapin. At yung lalaki, yung galing sa nightclub, anong ginagawa mo sa kanya? Masyado ka bang nasisiyahan hanggang patuloy kang gumagastos ng pera para sa kanya? Nasasayang lang ang oras ko. Pumunta na tayo sa ospital, bilis. Su Fanxing. Paumanhin. Kasalanan ko lahat. Normal sa lalaki ang mga pekla. Nasa ospital na tayo. Tanggalin mo ang maskara mo. Gusto kong makita ang mukha mo. Ano ng problema? Aray. Salamat. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, nandito na tayo. Mauna ka na. Hihintay ako dito. Hindi ito gastritis. Buntis ka. Paano ito nangyari? Ikaw bang umupa sa mga batang ito? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Binugbog nila ako ng malupit. Saan siglo ka ba nabubuhay? Kahit magsinungaling, nakamaskara ka, sa kama mo lang pinasasaya si Su Fanxing. Yun lang. Ipakita mo ang tunay mong mukha. Hoy! G-Pay. Tingnan mabuti. Diyos ko, bakit mo ginagawa sa kintong beer? Bukod kay Sibao. May buntis na naman. G-Pay. Sa nightclub ka nagtatrabaho? Impossible. Ikaw ba ang lalaking wala 5 taon ang nakalipas? Hindi ka naman ganoon katanga.
Labas ka. Si Mr. Fei ito. Anong nangyayari? Ayos lang ako. Salamat sa tulong mo ngayon. Paalam. Ano nang sinabi mo? Buntis na naman ako. Kaya, sino ang ama? Kay Beijing Yu. O sa kanya, ang tunay na ama ni si Bao. Kaya kayo ni Beijing Yu, hindi mo na makakamit ang pagkakataon. Hindi pwedeng ipanatili ni Fansing ang sanggol. Nakakapagod na ang alaga kay si Bao. Kung magkakaroon ka pa ng anak, ang buhay mo. Ano nang dapat kong gawin? Maaga pa ang pagbubuntis. Dadalhin kita sa ospital para ipatermina. CJ, hindi ko na to maitatap. Kailangan kong sabihin lahat sa kanya. Hindi ito patas kay Paige. Ang proyektong Sinsha. N with P. Gusto kong magbitiw. Ano? Mag-resign ka. Kausapin mo sila. Walang dahilan. Ayaw ko nang magpatuloy. Bigla na lang. Bakit ayaw mong magpatuloy? Mga personal na bagay. Kasalanan ko. Gusto ni Lolo na pakasalan mo ako. Ayaw mo ba? Paano ko naman ayaw? Ngayong buntis ako. Anong karapatan ko? Napakasalan ka? LHP, pirmahan mo na. Ganon ka ba gustong umalis? Eh, Isang ordinaryong bar. Pumunta ka kung saan-saan. Akala ko tayo'y iba. Bakit bigla-bigla? dahil may iba na akong mahal. Sino? Ilang araw lang nakalipas. Sabi mo mahal mo ako. Dati yon. Ngayon hindi na. Sino ba talaga yon? Wala kang pakialam. Anong nangyayari? Sa totoo lang, may sasabihin ako sa'yo. Yung bartender na nakilala ko. Nasabi na ba nila lahat sa'yo? Eksakto. Ako'y isang babaeng naghahanap ng lalaki sa mga bar. Masaya ka na? Nasiyahan ka na ba? Taozi. Samahan mo ako sa ospital. Ipapaabot. Tama na, kayong dalawa. Gusto na yan. Wala ka bang hiya? Ninakaw mo ang boyfriend ni Fanxit. Pwede sana nating palampasin yun. Pero patuloy mo siyang ginagambala. Nakikiusap ako. Unawain mo ang sitwasyon. Naghiwalay na sila, tapos naging kayo ni Haunan. Tigilan ang kalokohan. Malapit nang dumating si G, makakaranas ka ng katapat. Anong kinalaman mo dyan? Siyempre may kinalaman ako. Dati akong kasintahan ni Jingyu. Anong masasabi mo dyan? Ma'am, halika rito. Tita Wanwan at Sulian, kung hindi ito importante, hindi kita aabalahin para tawagin dito. Tingnan mo ito. Pagpapalaglag. Fanxing, magpapalaglag ka. Kasalanan ba ng kapatid ko to? Nagkamali siya. Pero inosente ang sanggol. Hindi mo ba makita ang mas malawak? Kung kay Jingyu ang sanggol, patatago mong ipapalaglag? Maliban kung itong sanggol ay sa ibang lalaki.
Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ang pagkakamaling iyon, hindi natin pwedeng gawin tuwing 5 taon. Hindi natin matitiis. Tara na, sasama ako sa'yo magparehistro. Nandito ka pala, kahit sa ospital. Ikaw pa ang makita ko, pinsan. Ano bang problema mo? Kung kulang ka sa pera, pwedeng pagkaloban kita. Hindi ko kayang tiisin ka ngayon. Diyos ko, nagpa-abort ka ba? Pagpapalaglag. Buntis ka sa anak ni Jingyu. Hindi pwedeng kay Ipe. Kung sana kay Ipe, edi agad-agad, mao-ospital ka na, para sa marangyang buhay mo. Sa ibang lalaki ito. Hindi ko siya isusuko. Putang ina ka, hindi lang si Jingyu ahas mo, pati sa iba ka pa, nabuntis ng iba, ngayon din. Ilalantad ko ang tunay, na pagkatao mo sa lahat. Tatawagan ko si Wanwan at si Jingyu ngayon din, para pumunta sa ospital. Magsalita ka, kung lalaki ka, ipanumpa mo, anak ba ito ni Jingyu? Tia Julian at Wanwan, masyado silang inosente. Halatang may gusto siya, hindi totoo yan, walang mabuting mangyayari. Tanging katulad ko lang, ang tunay na nakakakilala sa kanya, ang karapat-dapat kay Jingyu. Kahit pinsan ko si Sufansi, hindi ako nang aapi. Iniwan niya ang ex niya, dahil sumama siya sa mga lalaki sa bar. Buntis ka ba, sa lalaking yon sa bar? Ay. Fanshing, sabihin mo ang totoo. Totoo ba ang mga chismis? Kung nilalay ka nila, sabihin mo sa akin, maaasahan mo ako. Ipagtatanggol ko ang posisyon mo ng buong tapang. Ate, pakiusap, magsalita ka naman. Siyempre hindi siya maglalakas loob. Si Fansing natin. Tama na. Huwag mo na siyang guluhin. Nanay, Juan, bakit kayo nakikialam dito? Kuya Jingyu, tamang oras ang dating mo. Napakahalaga nito, kailangan nating imbestigahan ng lubusan. Kahit tanga alam na hindi sa'yo yan. Kaya pala pumunta siya rito ng palihim. Kuya, nagalit ka ba sa asawa mo? Hindi ko na kaya. Tapusin na natin to. Ang huling ugnayan ay nawasak na. Mula ngayon, Ako ang nakasakit kay Fansing. bakit niya nasabi iyon? Makinig ka sa akin. Manatiling kalmado tayo, at magkaroon ng mapayapang panganganak. Impossible. Nagkukunwari ka. Ano ba talaga ang nangyari? Ba't naman umabot pa sa ganito? Kuya, ikaw ang lalaki, di mo ba kayang magbigay sa asawa mo? Ang pag-aasawa ay solusyon sa mga awayan. Kung malaman ni Lolo ang pagbubuntis, matutuwa siya ng gusto. Huwag kang padalos-dalos. Bingi ka, ba o ano? Masamang tao siya. 5 taon na ang nakalipas, may anak na siya sa iba. Kasinungalingan yan, anong kalokohan ito? Simulat sa pool, ako lang ang tunay na Pei Jingyu. Tumahimik kayong lahat. Pero nakita ko siya sa bar, kasama ng lalaki. Ganito lang ang paglalandian namin, mahal. Pakialam mo ba? Kuya Jingyu, tanging ako nakapantay mo, ang karapat-dapat sa'yo. Ang mga babaeng katulad, baka may sira sa ulo. Huwag kang manira. Sino si Miss Li Wanping? Nakalimutan mo ang medical report. Malubha na ang kalagayan. Kumuha ka ng gamot. Oo, alam ko. Diyos ko. Hindi ako. Inihatid ko si Zuzuan sa appointment niya. Li Wanping, narito ako para sumuportas. Ako pa ngayon ang sinisisi. Kung ganito na lang pala, ipagsasabi ko sa lahat na galing sa mga wild na part sa abroad yung hindi. Ano? Ang lakas ng loob mo. Jingyu, umalis na tayo. Dok, makinig kayo. Suriin niyo rin ako. Jingyu, sandali, maghintay ka muna. Kami ni Wanwan ay aalis muna. Dapat ay pag-usapan ninyo ng mahinahon ang usaping ito. Walang padalos-dalos, nauunawaan. Opo, inay. Kakausapin ko si Fansing para linawin ang isyong ito. Magsilabas muna kayo. Sige. Tara na, ate. Hindi mo dapat ginawa ito ngayong araw. Ang pag-amin mo ng harapan ay mahirap ng ipaliwanag. Ipaliwanag. Ano pang dapat ipaliwanag?
Hindi sa iyo ang sanggol. Hindi tayo nagkatuluyan kailanman. Akin ang sanggol. Paging you. Huwag mo na akong pagtiyagaan. Hindi ako ang iniisip mong tao. Hindi sa iyo ang sanggol. At hindi mangyayaring maging sa iyo. Fansing. Kaya. Ikaw nga talaga. Ikaw pala si Jin Yupe. Kaya pala. Sa araw, ikaw ay tagapangulo ng pay group. Sa gabi, isang suki ng club. Kaya amo ko sa araw. At kliyente ko sa gabi? Seryoso? Niloloko mo ba ako ng ganito? Masaya ba ito para sa... Ano ba ako sa'yo? Pampalasa lang sa buhay mo, dinala ko pa ang anak ko sa bahay mo. Nagpapanggap na girlfriend mo. Nakakatawa talaga. Jin Yupe, anong kasalanan ko? Bakit mo ako dinaya ng ganito? Fansing. Huwag mo akong hawakan. May paliwanag ako sa lahat. Paliwanag? Anong paliwanag? Paano mo pinlano ng maingat? Ang pagbitag sa akin ng dahan-dahan. Ako. Tama na. Jin Yupe. Nakakaumay ka. Fansing. Kuya, nawawala ka na ba sa sarili mo? Halos 30 anyos ka na. Ba't ganyan ka pa rin parang bata? Sa paglalaro ng mga pagkakakilan lang to. Di mo ba alam na? Lubos na nasasaktan si Mrs. Nasasaktan mo ng sobra si Mrs. Una, hindi ko sinasadya na lokohin siya. Wala sa plano ko yon. Kahit aksidente lang yun, wala pa ring magbabago. Kailangan mong ayusin to, kuya. Paano ko ito ayusin? Maging tapat ka. Sa huli, katotohanan ang mananaig. Kahit anong dahilan, ng pagtatraidor mo sa asawa mo, ipakita mo sa gawa, ang pagsisisi mo, at humingi ng kapatawaran. Bilisan mo, JP, buntis na ang misis mo, dapat magmadali ka. Bilang respetadong leader, gumamit siya ng 2 pagkatap para lumapit sa iyo ng matagal. Di ba't nagpapatunay yon na mahalaga ka sa kanya? Parehong pagkatap, ang paraan niya ng pagmamahal sa iyo. Mukhang. Kung malaman ng madla, lahat ng sisi kay Paige. Ngunit ikaw din, kailangang isipin ang sarili mo, at ang 4 mong anak, pati ang sanggol sa tiyan. Huwag kang matigas ang ulo. Sa tingin ko si Tito Pei, nagalit kay Mama. Ano nang dapat nating gawin? Mga tanga kayong lahat. Di ba niyo narinig na siya ang tatay natin? Ninang, tignan mo kung anong nangyayari kay nanay. Umuwi siyang umiiyak at nagkulot. Ayaw niyang papasukin kami. Ayaw kanyang papasukin. Makinig ka, ganito ang gagawin natin. Huwag kayong mag-alala, mga bata. Maglaro kayo ng ipad sa studio. Aalamin ni Ninang ang nangyayari. Sige, go na. Ano nang nangyari? Galing ka nga sa ospital, di ba? Nasabi mo ba kay Paige, hindi niya tinanggap? Si Paige niyo pala ang lalaking yon. Anong lalaki? Yung nasa karaoke. Si Paige niyo ang tatay ni Sibao. Niloloko ka na pala ni Paige simula't simula. Paano nangyari to? Bakit niya gagawin yon? Kaya pala alam niya, anak niya pala. Kaya pala wala siyang pakialam. Pero, bakit niya hinayaang maloko ka at panoorin kang nahihirapan araw-araw? Siguro naisip niya na ang paghihirap ko nakakatuwa para sa kanya. Alainan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sa tingin ko, hindi naman ganun si Pei. Meron siguro siyang dahilan. Makinig ka. Noong unang nagkita kayo, hindi niyo kilala ang isa't isa. At ngayon, ikaw ang humili na magtrabaho sa Pei Group. Hindi si Pei ang lumapit sa... Pero marami siyang tsansang para sabihin ang totoo. Baka gusto niyang
Pasok na ako sa trabaho, mga anak. Magsiingat kayo habang wala ako. Sige, Nay. Pumasok na kayo agad. Kuya, tawagan mo si Tito Pay. Tito Pay, handa na ba kayo? Bababa na kami ngayon din. Kapit lang, Tito Pay. Kumain ka muna, ihahatid kita. Fansing, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na magpaliwanag sa'yo. Hindi ko na kayang tiisin ang pagsisinungaling. Bukod sa pagkukubli ng tunay kong pagkatao sa'yo, may tinago pa ba akong iba? Hello? Seryoso ka? Sige, papunta na ako. Ako na ang super mo ngayon. Tay, Nay. Gumising na ang pasyente. Pakihinaan lang ang mga boses. Kung may problema, pindutin ang timbre. Salamat, Doc. Lubos kaming nagpapasalamat. Tay, Nay. Tito, Nagising ka rin. Paumanhit, Fanshing. Kung sana magising man lang sila. Payag ako sa kahit ano. Tingnan ko kung pumapayat ka. aray. Dumating na sa pagdadalaga ang Fansing. Ito ang boyfriend ni Fansing, di ba? Ako si PG New. Hindi pa opisyal. Bilang boyfriend ni Fansing, ginagawa ko ang lahat para mapasa kanya. Nakikita kong magkasama kayo, at bagay na bagay kayo. Ikaw ba binatang taga-pamilya Pay? Makalipas ang ilang taon, nakatanggap ako ng karangalang. Makita kayo sa isang handaan. Naaalala niyo po ba ako? Sa harap ng mga magulang, ano ba pinag-uusapan ninyo? Tatay, nanay. May iba pa akong gustong sabihin sa inyo. Lolo, Lola, dumalaw po kami. Ang lalaki na ninyong lahat. 4 silang magkakapatid. Lolo, ako si Suxiao, ang panganay. Ako si Suzyu, ang pangalawa. Lola, ako si Supi. Ang pangatlo. Ako si Suchi, ang bunso. Sige, paglabas ko sa ospital, lilibre ko kayong lahat. Gusto ko sa Disney at sa Universal Studios. Gusto ko sa water park. Maraming laruan. Ako rin. Pupuntahan natin lahat. Lolo, Lola, isasama namin kayo. Hindi mo ba naisip na dapat bigyan mo ako ng paliwanag? Wala namang dapat ipaliwanag. Narito na ang katotohanan sa harap. Kaya nga si Sibao, ang iyong tunay na anak. Ako ang nagluwal sa kanya. Sinabing mga bata lang sila. Dahil takot akong isip makakaabala sa ang mga bata. Ilang taon na sila ngayon? 4 at kalahating taong gulang. Kung babalikan ang nakaraan, 5 taon na ang nakalipas siya ipinaglihi. Hiwalay na ba kayo ni Guhao na? Sino ang tunay na ama ng mga bata? Nagpapaliwanag si Su Fansing. Ano ba ang gusto mong marinig? O baka naman? Anong klaseng sagot? Na ikaw ang tunay na ama. Ang gusto mo? Bakit mo itinago? Sa akin. Kailan ba kita nilinlang? Ginoong Pay, ano ka sa akin? Bakit ko sasabihin sa'yo? Mga anak ko sila. Dapat bang sabihin ko, 4 ang anak ko, sa isang trabahador ng nightclub? Yan ba ang gusto mo? Kaya pala sa paningin, ganoon ako kababang tao. Hindi yan ang pinag-uusapan. Nais ko lang sana. Kung noon ko pa nalaman, para mas maalagaan kayong tumigil na sa away, pakiusap. Parang may sinasabi sila, si Tito Pay ang aming ama. Totoo ba? Tito P, ikaw ba ang aming ama? Ako ang inyong tunay na ama. Astig, hindi na ako, batang walang buong pamilya. Mga bata sa kindergarten, hindi na ako asarin, may ama na ako. Oo, Itay. Hindi ka aalis. Di ba? Ayokong maghiwalay kayo. Gusto kong ang pamilya natin ay magkasama habang buhay. Lanan, mula ngayon, magkakaisa na tayo palagi. Pero una, kailangan ko ang nanay nyo na mangako sa akin. Ano?
Nais kong ialay ang buhay ko, para bawiin ang lahat. Buong puso ko, walang pigil na, mamahalin kayo at ang mga anak natin. Hayaan mong ibigay ko si Bao at ang sanggol sa tiyan mo na hindi pa natin nakikita. Isang masaya at buong tahanan. Aminin mo, aminin mo, aminin mo. Mangako ka, na simula ngayon, hindi ka na magsisinungaling sa akin. At mamahalin mo ako nang walang pasubali, pati ang mga anak natin. Ako, si Pi Jingyue ay nanunumpa kay Suxinchen na hindi na muling magsisinungaling. Higit pa rito, mahal ko nang walang pasubali ang mga anak natin. Mga panata ng lalaki. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Napatunayan ang aking halaga. Suxing magsalita ka. Tanggapin mo na si Duo-Duo. Babantayan namin siyang mabuti. Kung si Duo-Duo ay maglakas loob na saktan si nanay, ang aking munting kamao ay hindi papayag. Kaming apat na magkakapatid, si nanay, at ang sanggol sa sinapupunan, ay magtatanggol kay nanay. Ang kalagayan niya. Sinabi ng mga bata ang lahat sa akin. Narinig ko si Dingyo kahapon. Nag-propose na sa'yo. Dapat astig ang kasal. Dapat sumali ka sa pamilyang Pei ng buong karangalan. Hindi kailangang maging masyadong maluho ang kasal. Anong problema sa malaking selebrasyon? Nararapat lang sa'yo yan. Buntis ka ba? Kaya ang petsa ng kasal, dapat ayusin na ngayon. Kapag lumitaw ang tiyan mo, ang kasuotan sa kasal, hindi nakakasya. Oo, Manugang, sasamahan kita mamayang hapon, magsubok ng mga damit. Ang daming dapat ihanda, ang sanggol na dinadala mo, lalaki ba o babae? Sana, babae ito. Maraming lalaki dito. Perpekto ang maliit na kapatid na babae. Nakalimutan mo ba? Ang importante, Ano iyon? ang pagpaparehistro ng legal. Nakasal ka na, dapat illegal mo to, para sa formal na pagkakaisa. Agad-agad, kuya, dalhin mo siyang magparehistro. Tulungan mo siya sa mga damit mamayang hapon. Bilisin mo, huwag magpatagal. Kunin mo Imo. Medyo manipis ang damit na to. Pumili na lang tayo ng iba. Nako, bakit hindi to magustuhan? Ang ganda ng katawan mo. Sa araw ng kasal mo, dapat ikaw ang pinakakinang. Perpekto ang best idang to. Ang ganda-ganda mo. Sunod, baguhin mo na ang hairstyle at makeup. Sinong sikat na artista ang makakapantay sa'yo? Ang laki ng pambobola mo. Hindi to pambabola. Taos puso ito. Tama si Juan Juan. Eksakto. Ang ganda. Talaga? Pero noong isang araw, nabalitaan, may isang tao at isang artista ang nasangkot sa chismis. Nagkasalubong lang kami sa isang dinner. Nakuhaan kami ng litrato. Wala nga kaming personal na komunikasyon. Paano mo nalaman sino ang tinutukoy ko? Hala, kuya, isinilang na single. Ni minsan ay walang naging syota. Ate, ikaw ang unang nagustuhan niya. Talaga? Ako ang first love mo. Hindi mo mahulaan. Seryoso. Ikaw ang una para sa akin. Ang lakas ng pick-up line. Totoo lang. Tama na yan, may nag-iisang single dito na nahihirapan. Gusto mo ipakilala kita? Huwag na. Fanshing, huli na ako. Ang ganda mo sa suot mong damit. Mas napakaganda pa, kaysa inakala ko, kung nagmamahalan tayo. Nagkamali ako ng pagkatiwala, ako ang nagkulang, na nagdulot ng pagkawalang panahon. Bata pa tayo. May buong buhay tayo, para sabay nating paghahatian. Ngayon nauunawaan ko, ikaw ang tunay kong pag-ibig. Huwag kang pakasal kay Pei Jinyo. Hindi kanya pagpapaligayahin.
Magparehistro na tayo ngayon din. Paghahandaan ko ang pinakamalaking kasal. Guhaonan. Nangahas kang agawin siya sa akin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ginugulo niya ang kasalan. Napakagwapo ni Gi. Kumpara sa kanya, wala si Go sa laban. Guhaonan. Lasing ka ba? O sabog? 8 siglo na ang nakalipas. Nang lokohin mo ako kasama ni Wang Ma. Tapos na tayo noon pa man. Umalis ka na. Lumabas ka na ngayon di. Ayokong makita ka pang muli. Nagkamali ako dahil bata pa ako noon. Simula ngayon, ipinapangako ko, pagbubutihan ng Kratos sa'yo. Hindi pa tayo tapos dito. Aga-aga mo nang bumalik. Si Su Fansing, putang inang iyan. Ano nang meron sa kanya? 4 na ang anak niya. Buntis na naman siya ngayon. Hindi mo ba gusto ang dalisay na dalaga? Nakatulad ko, ganon mo ba siya kamahal? Bantayan mo ang salita mo. Umalis ka na. Huwag mo na akong gambalain. At ikaw, Su Fansing, pagkatapos kay Beijing, ngayon naman ay, si Guhaonan ang target mo. Hindi ka ba mabubuhay nang walang lalaki? Putang ina mo, huwag mong isiping hindi ko alam na kayong dalawa ni Li Wanping ay pumunta sa Haitian party. Ngayon may daladala. Ikaw ang nagbigay sa akin ng sakit na ito. Papatayin kita. Huwag mo akong sundin. Haonan, hindi mo naintindihan. Lumayo ka sa akin. Ikaw ang nagkahawa sa akin. Arg. Paano may taong ganyang kabalbalan sa mundo? Mula ngayon, pag may nakita kang ganyang tao, umiwas ka na lang. Sinubukan ko ang wedding gown. Paano kaya kapag isinuot ko talaga? Ipakita natin sa mga bata para makuha opinyon nila. Galing. Ang ganda ni Mama. Parang diwata sa Ri. Parang engkantada. Swerte ni Papa. Nakapangasawa. Ng ganitong ganda. Tama. Hindi ko mapalingon. Kayong mga malikot. Sino nagturo sa ng magagandang papuri? Siyempre ako, ang tita nyo. Laro tayo sa labas, para magkaroon ng pribadong oras parents nyo. Bilis, tara na, laro tayo. Tabi, tabi. Tulungan mo akong isara. Dinala ni Juan Juan, ang mga bata. Walang tao sa bahay. Nandito pa sina Lolo at Mama. Hindi bale. Gusto kitang halikan. Hindi na ako makapagpigil. Buntis ako. Kapag di ka tumigil, sisigaw na ako. Parang may sigaw si Mama. Tingnan natin. Hoy, teka, sumama kayo sa akin, si mama nyo. Bilisan nyo, lalabas tayo. Ang panganganak ng hipag ko, bukas na. Siguro ngayon, dapat kang manatili sa Sabi ng doktor, nakabubuti ang paglalakad. Mainam ito sa kalusugan. Nakatutulong sa panganganak. Ah, ganon. Hindi ka mapipigilan. Ang laki ng tiyan mo. Kambal sila. Noong buntis ako sa 4 na sanggol, mas malaki pa ang tiyan ko. Buti na lang espesyal ang katawan ko. Napaka-espesyal. Hindi pa ako nakakita ng nanganak ng 4 na sabay-sabay. Ang mga ina ay tunay na kahanga-hanga. Dapat humanap ako ng boyfriend at subukan ang pakiramdam na iyon, magpakasal, magbuntis at magkaanak. Salamat, huwag na, sa bahay. Ang dami nang ang bata, ang maging tita, ay sapat ng kaligayahan. Ikaw. Tara na, alis na tayo. Anong nangyayari? Tumawag ng ambulansya agad. Pumutok na ang panubigan.